Maagang nagising si Loretta nang marinig ang sunod-sunod na tunog sa kanyang cellphone. Maluha-luha niyang binasa ang mga mensahe mula sa kanyang mga pamangkin dahil kaarawan niya ng araw na yon. Hindi talaga sila nakakalimot sa birthday ko. Ay nako, ang mga pamangking ko talaga. Lalo na tong si Amy at Red. Ang lalambing. Isang caregiver si Loretta sa Germany. Mahigit 20 taon na siyang nagtatrabaho doon. Kahit na high school graduate lamang siya, ay nagpursige siyang mangibang bansa upang makatulong sa pamilya. 8 silang magkakapatid at siya ang panganay. Lahat ng kanyang mga kapatid ay pinag-aral niya hanggang makatapos ng pag-aaral. Sumusuporta rin siya sa pag-aaral ng kanyang mga pamangkin. Kaya't sa tuwing nagbabakasyon siya sa Pilipinas, ay pinag-aagawan siya ng mga ito kung saan siya mamamalagi. Itong sapatos, bagay na bagay to kay Red. Tsaka itong damit para kay Amy. Hindi ako magsasabi sa kanila na uuwi ako sa susunod na buwan dahil gusto ko silang sorpresahin. Ilang sandali tumunog na naman ang kanyang cellphone. Nakita niyang tumatawag ang pamangkin niyang si Amy. Hello, Chang. Kumusta na po kayo? Happy birthday po! Salamat, Iha. Ayos lang naman ako. Kailan ho ba kayo uuwi? Mahigit 3 years na po kayong hindi nagbabakasyon eh. Miss na namin kayo. Hindi ko pa alam eh. Wala pa kasi akong reliever. Pero hayaan mo, ipapaalam ko kung uuwi na ako. Birthday na po ni Red sa susunod na buwan. Sige, magpapadala ko ng pera, Iha. Naku, tsak na magiging masaya yun. Isusurprise po kasi namin siya. Tsaka graduation din niya yun. Parang kailan lang graduate na pala siya ng high school. Opo, Chang. Kumusta na pala ang lupa na pinapaasikaso ko sa'yo? Naghahanap pa ho ako ng mura. Ang iba kasi sobrang mahal, hindi pasok sa budget mo, Chang. Sige, ikaw na ang bahala, Iha, ha? Alam ko mapagkakatiwalaan kita sa bagay na yan. Matapos nilang mag-usap ni Amy sa telepono, ay agad siyang namili ng iba pang gamit na dadalhin sa Pilipinas. Sumapit ang araw ng bakasyon ni Loretta. Sabik na sabik siya makita ang kanyang pamilya dahil matagal din silang hindi nagkasama. Pagbaba niya ng tricycle, marami ng taong nag-uumpukan sa bahay ng kanyang kapatid. Dali-dali siyang pumasok sa bakuran, kaya't matakbo siyang sinalubong ng kanyang mga kamag-anak. Chang! Bakit hindi kayo nagpasabi na uuwi? Di sana nasundo ka namin sa airport. Hindi na yun sorpresa kapag nalaman nyo. Pumasok na po kayo, Chang. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Happy birthday, Red. Naku, ang laki-laki mo na. Hinalikan siya ng binatilyo sa pisngi at mahigpit na niyakap. Masayang nagsalo-salo ang mag-anak sa dobleng selebrasyon na kanilang ipinagdiriwang. Sa tuwing makikita ni Loretta na nakakakain ng masarap ang kanyang pamilya, ay labis ang kanyang saya. Dahil noon ay nag-aagawan lamang silang magkakapatid sa saging at kamote upang may panlaman sa sikmurang kumakalam. Ang daming pagkain at ang sarap pa. Siyempre naman po, masarap magluto sina Tia Inday at Nanay. Kain lang po kayo ng kain, Chang. Hindi pa ba dumarating ang balikbayan box na pinadala ko? Hindi pa nga po eh. Baka sa susunod na linggo. Hintayin na lang natin. Nasisiguro kong magugustuhan niyo ang mga pinadala ko. Lahat ng mga kamag-anak ni Loretta ay gusto siyang pagsilbihan at makasama sa tuwing nagbabakasyon siya sa probinsya. Siya rin na nagpaayos ng bahay ng kapatid, kaya komportable siyang naninirahan doon kapag nagbabakasyon. May sariling bahay na pinatayo si Loretta, ngunit mas gusto niyang mamalagi sa bahay ng kapatid upang makasama ang kanyang mga pamangkin. Chang, sayang po ang bahay na pinatayo ninyo. Tapos hindi mo naman tinitirhan. Ibenta mo na lang kaya yun. Dito ka naman sa bahay umuuwi eh. Tsaka may sariling kwarto ka naman dito. Pag-iisipan ko muna ha. Hindi naman kasi habang buhay sa abroad ako eh. Balang araw magkakaroon kayo ng sariling pamilya. At ayoko maging pabigat sa inyo. Chang naman, huwag niyong isipin yan.
Kinagabihan na, halos dumugi ng mga pamangkin si Loretta. Ang iba'y nakahiga pa sa banig. Kahit na malawak ang bahay, nagsisiksikan ang mga pamangkin ni Loretta sa isang kwarto sa unang gabi niya roon. Nakakasanayan ng mga bata na manood ng pelikula sa telebisyon at doon nila naisipang manood sa kwarto kung saan naroon ang kanilang tiyahin. Nagmistulang maliit na sinihan ang silid dahil patay ang ilaw habang nanonood sila ng nakakatakot na palabas. Ito pa ang unang TV na binili ko, hindi ba? Opo, Chang, ang tibay pa nga eh. Ito talaga ang mamimiss ko kapag nakabalik na ako sa Germany. Tanging ang alaga kong mag-asawang matanda na lang ang makakaharap ko ron eh. Kaya habang nandito kayo, sulitin niyo po ang bakasyon niyo. Bukas magpapakuha po ako ng buko. Alam kong na-miss niyo po yun, Chang. Aba, gusto ko yan. Samahan niyo rin akong mamasyal. Kahit saan magpunta si Loretta ay nakabuntot sa kanya ang mga pamangkin, lalong-lalo na si Amy. Ilang sandali pa'y may tumigil na truck sa tapat ng bahay at binaba ng dalawang lalaki ang isang malaking kahon. Ayan na pala ang pinadala ko eh. Wow, ang laki! Nagtipon-tipon ng mga kapatid at pamangkin ni Loretta sa sala habang binubuksan niya ang balikbayan box. Naunang kinuha ni Amy ang para sa kanya. Upang hindi mag-agawa ng mga pamangkin at kapatid, lahat ay may pangalan na, maliban na lamang sa mga sabon. Itong mga sabon, itatabi ko na lang to. Para may ibibigay din ako sa iba nating mga kamag-anak. Ang gaganda ng mga damit ko ha. Dahil sa labis na tuwa, ay hinalikan at niyakap ng mga pamangkin si Loretta. Bahagya siyang napasulyap sa labas ng bakuran nang mapansin na may dalagitang nakatanaw sa kanila. Luma at butas-butas ang damit at mababanaag sa mukha nito ang pagnanais na magkaroon din ng bagong gamit. Sandali lang, kaninong anak yun? Si Mayang po yan. Anak-anakan ng kinakasama ni Mang Ramon. Kawawa naman ang batang yun. Sandali, bibigyan ko siya ng tsokolate. Huwag na, Chang, baka mapano ka pa. Iniiwasan sila sa baryo dahil haka-haka na aswang ang nanay niya. Naku, naniniwala pa talaga kayo sa aswang. Nakakaawa nga ang batang yun, no? Katulad nyo, sabik din siya na magkaroon ng bagong gamit. Kumuha ng 2 pirasong sabon at tsokolate si Loretta na ibibigay sa dalagita. Tatakbo pa sana ito, ngunit malakas niyang tinawag. Neng, huwag ka munang umalis. May ibibigay ako sa'yo. Napawi ang pagkabahala sa mukha ng batang si Mayang. Natunang paningin niya sa dala ni Loretta. Ito, tanggapin mo. Itong sabon at tsokolate. Pasensya ka na ha. Wala akong damit na magkakasya sa'yo eh. Niyakap siya ng bata at maluhaluhang nagpasalamat. Sapagkat unang beses na may nagbigay kay Mayang dahil nilalayuan sila sa baryo, sapagkat itinuring sila ng mga tao na may dalang kamalasan. Matapos na tanggapin ang binigay ni Loretta, agad ding umalis ang dalagita. Kawawang bata. Naranasan ko rin nun hanggang tingin na lang dahil wala kaming pambili ng mga gamit. Maya-maya'y pumasok na ng bahay si Loretta. Humugot na lamang ng malalim na buntong hininga si Amy dahil wala siyang nagawa upang pigilan ang tiyahin. Sa susunod, huwag niyong kausapin ang batang yan, Chang. Mahalas silang mag-ina dito sa baryo. Mula nung makarating sila rito, marami nang nagkakasakit. Namatay si Mang Ramon matapos niyang kupkupin ang mag-inang yun. Nagkataon lang siguro. Matapos ang 2 linggong bakasyon ni Loretta, ay bumalik din siya sa ibang bansa upang magtrabaho. Sa tulong niya ay nakatapos sa kolehiyo ang kanyang mga pamangkin at nagkaroon ng kanya-kanyang trabaho dahil sa suportang iniabot niya sa mga ito. Nabili rin niya ang lupa na dati na niyang pinapangarap upang tayuan ng sari-sari store. Mahigit 50 na rin ako. Ay, gusto ko na magpahinga. Natapos naman na ang mga pamangking ko at may mga trabaho na.
Gusto ko na lang mamuhay ng payak sa probinsya. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ng malubhang sakit si Loretta. Nagkaroon siya ng pneumonia at sakit sa kidney, kaya ang kanyang naipon ay unti-unting naubos sa pagpapagamot. Huminto na rin siya sa trabaho, kaya umuwi na lamang siya sa Pilipinas upang doon na magpatuloy sa pagpapagamot. Mas maigi nang doon na ako sa probinsya. Kahit papano may mauutusan ako at mag-aalaga sa akin. Ibebenta ko na lang ang bahay ko para may gastusin ako sa pagpapagamot ko. Gumaling sa sakit ng pneumonia si Loretta, ngunit kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang pagdadialysis sa sakit niya sa kidney. Sumabay siya sa kanyang kaibigan nang umuwi ito sa Pilipinas upang magbakasyon. Habang nagkukwentuhan sa terasa, gano'n na lamang ang pagkagulat ni Amy nang makitang namumutlat na mamagang mukha ng tiyahin kasama ang kaibigan nito. Chang? Anong nangyari sa inyo? Iha, may sakit ako. Kaya dito na ako magpapatuloy sa pagpapagamot dahil wala akong makasama ron Nakiusap nga lang ako kay Ada na sumabay sa kanya pauwi rito. Ha? Ano po bang sakit niyo, Chang? Sakit sa kidney, Iha. At kailangan kong magpa-dialysis. Ibebenta ko na lang ang bahay at lupa ko dahil kailangan ko ng pera para sa pagpapagamot ko. Pero Chang, doon na po kami nakatira ng pamilya ko. Sa bahay kasi nandun na si Red at ang pamilya niya. Kasama pa nila sina nanay at tatay. Kawawa naman ang mga anak ko kung ibebenta mong bahay na nakasanayan na ng mga anak ko. Mababanag ang pagkayamot sa mukha ni Amy nang marinig ang sinabi ng tiyahin. Maaari naman kayong magpatayo ng bahay sa lupa ko Hindi ko naman lahat ibebenta ang lupa. Pero Chang, hindi po pwede. Dahil nasanay ng mga anak ko ron. Pero kung gusto mo, ikaw na lang ang papatayuan namin ng bahay. Makulit ang mga anak ko Ayoko rin namang maistorbo ka lalo na't may sakit ka pa. Pero Iha, kailangan ko ang pera para sa pagpapagamot ko. Konti na lang ang natira kong ipon Tahimik na napaupo si Amy sa silya at bumuntong hininga. Nagkatitigan pa sila ng kanyang asawang si Jose at halatang hindi sang-ayon sa plano ng tiyahin. Ilang sandali pa'y nagpaalam na ang kaibigan ni Loretta matapos siya nitong ihatid. Halos walang kumausap kay Loretta matapos silang mag-usap ni Amy. Pansamantalang nanirahan si Loretta kasamang pamilya ng kanyang pamangkin. Ngunit nararamdaman niya ang panlalamig ng mga ito. Hindi na siya kinakausap kagaya ng dati. Madalas pa niyang nadidinig ang pagtatalo ni Amy at ng asawa nitong si Jose. Paano kung mahawa pa tayo sa sakit niya? Lalo na yung mga anak natin. Tsaka pag lumala ang sakit niya, ikaw talaga mag-aalaga sa kanya. Ay, ayoko! Nakakadiri! Tsaka hinihingi niyang titulo ng lupa. Hindi ko pa sinabi sa kanya na nakapangalan sa akin yun. Anong kinakatakot mo? Sa'yo naman pala nakapangalan Kaya wala siyang panlaban. Verbal lang ang pinangahawakan niya. Tiwalang-tiwala talaga siya sa'yo. Sasabihin ko na sa kanya para hindi niya na ako kulitin. Tsaka maaari mo bang linisin ng dating babuyan? Doon na lamang natin siya papatuluyin. Di naman niya kailangan ng bahay na to Tsaka yung sari-sari store, akala niya meron pa. Matagal ko nang ibinenta yun at pagmamay-ari na ng iba. Sige, bukas. Lilinisin ko. Maluhaluhang ininom ni Loretta ang kanyang gamot. Ang nooy madalas na dumugi ng mga pamangkin ay halos hindi na siya maalalang bisitahin at kumustahin. Nang malaman ng mga ito na may sakit siya, nagturuan ng mga ito kung sino mag-aalaga sa kanya dahil wala na siyang silbi sa mga ito. Chang, may pupuntahan tayo. Papipicturean ko ang bahay kaya ililipat na muna kita. Saan? Basta, huwag ka nang maraming pang tanong. Ililigpit ko na yung mga gamit mo, Chang. Di ba gusto mo ang sariwang hangin? Sa bahay na lilipatan mo, sigurado magugustuhan mo ron.
Palipat-lipat ang paningin ng matandang babae kina Amy at Jose dahil ang dalawa mismo nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Sakay ng tricycle, dinala siya ng mag-asawa kung saan naroon ang dati nilang babuyan. Anong ginagawa natin dito, Iha? Akala ko ba lilipat tayo sa bahay ng nanay mo? Dito na po muna kayo titira. Pansamantala lang naman Malinis naman po ang lugar na to. Tsaka inayos na ni Jose para maging komportable kayo. Dating kulungan to ng baboy Ibalik niyo ako sa bahay ko. Tiyang naman! Hindi mo na bahay yun. Sa amin na yun, no? Isa pa, matagal ng pagmamay-ari ko yun. Dahil sa akin nakapangalan ang titulo ng lupa. Walang sayo, Chang. Hindi mo naman kailangan ng malaking bahay dahil matandang dalaga ka naman Huwag kang mag-alala, dadalhan ka namin ng pagkain rito. Ibalik niyo ako sa bahay ko. Mga walang iya kayo. Matapos ko kayong tulungan, ganito pa ang igaganti niyo sa akin? Anong akala niyo sa akin, hayop? Mabuti nga't may matitirhan ka pa kesa iwan ka namin sa kalsada. Alam mo, Chang, may mga anak din ho akong inaasikaso. Ayoko madagdagan pa ang pasanin ko. Wala kang utang na loob, Amy. May sarili akong bahay. Kaya ibalik niyo ako ron. Mamamatay ka na rin naman na, Chang. Kaya dumito ka na lang. Isa pa, titulo ba ka mo? Ito, nakapangalan sa akin, hindi sa'yo. Naminog ang mga mata ni Loretta nang makitang titulo ng lupa at bahay na pinaghirapan niya na hindi nakapangalan sa kanya. Napagtanto niya na matagal na pala siyang niloloko ng pamangkin. Halos mamao si Loretta sa kakasigaw dahil sa galit. Ngunit iniwan siya ng pamangkin at ng asawa nito sa lugar na yun. May dingding na kawayan at tagpi-tagping tabla ng kahoy. At ang kanyang tutulugan ay isang folding bed na luma. Lahat ibinigay ko na sa kanila. Pero tataratuhin lang pala nila ako na parang hayop. Mga wala silang puso. Pinagkatiwalaan ko siya, pero siya pa ang tatraidor sa akin. Napasubsob sa dalawang palad niya si Loretta dahil sa labis na pagkadismaya sa mga pamangkin. Ang itinuring niyang mga anak ay itinapon na lamang siya na parang basura. Malayo ang mga bahay roon kaya ilang araw ding walang kausap si Loretta. Madalang lamang na may dumadaan sa lugar na yun. Tanging ang mga iniwang pagkain na lamang na mag-asawa ang pinagtiisan ni Loretta. Hindi na rin siya makakilos ng maayos dahil namamaga ang kanyang mga binti. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa akin, sana dumiretso na ako sa home for the aged. Nagtiwala ako sa kanila. Pero lahat ng ari-arian ko inangkin pa nila. Mga walang iya sila. Mga hayop. Umiiyak na sambit ni Loretta sa kanyang sarili. Ilang sandali pa'y may narinig siyang mga yabag sa pag-aakalang bumalik ang kanyang pamangkin. Ngunit isang dalaga ang bumungad sa kanya. Magandang araw po. Kailangan niyo ho ba ng tulong? Narinig ko po kasing may umiiyak Pagpasensyahan mo na, Iha. Masama lang kasi ang aking loob Ngayon ko lang po kayo nakita rito Pero parang pamilyar yung mukha ninyo sa akin. Naalala ni Mayang ang babae na nagbigay sa kanya ng tsokolate at sabon noong bata pa siya. Kamukha ng matandang babae na kanyang kaharap. May masakit ho ba sa inyo? Wala naman, Iha. Pero alam kong may sakit po kayo. Namamanas po kayo Pero sino ba ang nagdala sa inyo rito? Liblib na lugar na to Tsaka dating baboyan po ito. Ang walang iya kong pamangkin. Nang wala na akong silbi sa kanila, pinagpasapasahan nila ako at trinato na parang hayop. Walang natira sa akin dahil niloko ko ni Amy na itinuring kong tunay na anak. Malamok ko rito. Tsaka mahirap ang tubig. Kung gusto nyo ho, doon na kayo sa kubo natin itirhan ko. Mag-isa na lang din ako nang mamatay si nanay
Ako po pala si Mayang. Nandilat ang mga mata ni Loretta nang marinig ang pangalan ng dalaga. Naalala niya na yun ang batang minsan na niyang kinaawaan. Kahit na hindi lubos nakakilala ni Loretta ang dalaga, ay pumayag siyang sumama sa bahay na tinitirhan nito. Isinakay siya ni Mayang sa karitona, kung saan inilalagay nito ang mga prutas at mga kahoy na ibinebenta sa bayan. Kung inabando naman ho kayo ng pamilya ninyo, ako na lang ho ang mag-aalaga sa inyo. Kawawa naman po kayo. Kung sa pagkain, wala po kayong problema dahil marami po akong pananim na gulay. Napakabait mong bata, Iha. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang kabutihan ninyo sa akin, Aling Loretta. Nasanay akong tinataboy ng mga tao at salot ang tingin nila sa amin ni Nanay. Naglaga ng dahon ng lagundi si Mayang upang ipainom kay Loretta dahil gamot yun sa pamamanas. Nagdikdik din siya ng dahon ng sambong upang itapal sa namamagang binti ng babae. Sa ilang araw na pananatili ni Loretta kasama ang dalaga, ay mas naramdaman niya ang tunay na pagmamahal. Naikwento rin niya kay Mayang ang sama ng loob niya sa mga pamangkin at kamag-anak, lalong-lalo na kay Amy. Napakasama naman po ng Amy na yan. Kilala ko ho siya. Sa tuwing dumadaan ako noon sa bahay nila, pinapagalitan niya ako. Baka magkasakit pa raw ang mga anak niya. Hindi ko sukat akalain na ganun kasama ang ugali ni Amy. May mga tao talagang mababait lang kapag may nakukuha. Pero kapag wala na silang mahuhuthot, wala na silang pakialam sa'yo. Aling Loretta, iiwan ko na muna kayo rito, ha? Ihahatid ko lang ang mga panggatong na kahoy sa palengke para makabili po ako ng bigas. Nahihiya talaga ako sa iyo, Iha. Naging pabigat pa ako sa iyo. Naku, hindi po kayo pabigat sa akin. Masaya nga ho ako na may kausap at makakasama na ako ngayon eh. Malamlam ang mga mata ni Loretta na napatingin sa dalaga. Kahit hindi niya ito kaano-ano, ay handa pa rin siya nitong alagaan. Tulak ang karito na naglalaman ng mga kahoy na panggatong at saging na saba, ay napadaan si Mayang sa bahay na tinitirhan ni Amy. Nasa terasa ang mag-anak at masayang nagkukwentuhan. Ang kapal ng mukha nila. Matapos silang pakinabangan ng matanda, pababayaan na lamang na mag-isa. Nagpapakasaya sa ari-arian na hindi naman nila pinaghirapan. Napansin ni Amy na nakatingin sa kanila si Mayang, kaya't sinigawan nito ang dalaga, kaya't agad din itong umalis. Matalas pa ang dila. Dahil sa kahangalan mo, ako mismo gagawa ng paraan upang maghirap ka, katulad sa pinaranas mo kay Aling Loretta. Maagang naubos ang mga panggatong at sabang saging na inilalako ni Mayang, kaya't agad siyang nakabalik sa gubat na may dalang bigas at isda. Nadatnan ng dalaga ang matanda na hinihilot ang nagmamanas na binti nito. Sumasakit pa ba ang binti mo, Aling Loretta? Hindi na nga masyado eh. Mabisa palang pantapal tong sambong. Nabawasan ang pamamanas ng binti ko, Iha. Ay, opo. Mamaya ikukuha ko ulit kayo ng dahon. Marami po akong pananim na halamang gamot dito. Maraming salamat sa iyo, Iha. Inabando naman ako ng mga kamag-anak ko. Nandito ka naman para tulungan ako. Walang anuman po yun. Ang importante, magpagaling po kayo. Hanggat kaya kong tumulong, gagawin ko po. Samantala, isang buwan ang nakalipas buhat ng balikan ni Amy at Jose si Loretta sa dating kulungan ng baboy upang dalhan ng pagkain. Ngunit laking gulat nila nang wala na roon ang tiyahin. Nasaan na si Chang? Bakit wala siya rito? Uy, baka naman pumunta sa ibang kamag-anak nyo. Wala namang kukup-kup sa kanya maliban sa akin. Pinagpasapasahan na nga yun dahil ayaw siyang alagaan. Kusa siyang umalis dito, kaya wala ka nang puproblemahin.
Paano kung magsumbong siya sa mga pulis? Bueno naman susumbong nun. Na walang nag-aalaga sa kanya dahil may sakit siya. Pwede sila mag-alaga sa matandang yun. Hindi mo talaga ginagamit yung utak mo. Pwede tayong ireklamo nun. Lalo na sa kanya talagang bahay at lupa. Bueno, kinakatakot mo. Bungangera ka naman, di ba? Kayang-kaya mong paikutin ng mga pulis. Tsaka matagal na proseso pa yan bago maibalik sa kanya ang titulo ng lupa at mabawi niya ang bahay. Baka patay na siya nun. Umuwi ang mag-asawa na hindi pa rin nakikita si Loretta. Hinanap nila sa daan, ngunit hindi pa rin nila natagpuan. Pasimpleng bumisita si Amy sa kanyang mga kamag-anak, ngunit wala roon ang tiyahin. Hating gabi, habang mahimbing na natutulog si Loretta, bumangon si Mayang at lumabas ng bahay. Nagsindi siya ng itim na kandila at pinatakang natutunaw na kandila sa tuyong dahon. Paulit-ulit niyang sinasambit sa kanyang isipan ang pangalan ni Amy at Jose na madalas na ikinukwento ni Loretta sa kanya. Sinulat niya sa papel ang pangalan ng dalawa at pinulit ang papel ng maliliit na piraso bago inilagay sa garapon. Muli niyang ipinatakang natutunaw na kandila sa loob noon bago inilagay ang mga dahon na inusalan ng orasyon. Ilang sandali nilagyan niya yun ng insekto upang pahirapan ang dalawa. Napabalikwas ng bangon si Amy nang makaramdam na sumasakit ang kanyang tiyan. Pinagpawisan siya ng malamig at kinilabutan. May anino siyang nakita sa kanilang kwarto, ngunit hindi niya mawari kung sino yun. Dahil nakita niyang mahimbing na natutulog ang dalawang anak at ang asawang si Jose. Hindi niya napigilan na magsuka. Malakas na napasigaw si Amy nang mapansin na gumagalaw-galaw pa ang insekto sa sahig. Jose, gising. Tignan mo. May mga bulate sa sahig. Naalimpungatan pa ang lalaki nang hampasin siya ni Amy ng unan. Nakita nito na namimilipit sa sakit ang asawa at natatakot. Bakit ba? Jose, tingnan mo. May gumagalaw sa sinuka ko. Sa tulong ng lampshade ay naaninag ng lalaki ang mga bulate sa sahig. Hindi nagkamali si Amy na nanggaling yon sa kanyang bibig. Sa kakakain mo siguro yan ng street foods, kaya ka nagkakaganyan. Pero kung naligaw lang, bakit ang dami naman? O sige na, bukas hingi tayo ng pampurga sa sentro. Nakakadiri. Ang tanda mo na para magkabulate. Muling nagsuka si Amy. Nanginginig ang kanyang katawan at napasigaw pa ito nang makitang maliliit na ipis na naglabasan sa kanyang bibig. Jose, humingi ka na ng tulong. Hindi lang to simple parasite. Parang binabarang ako. Hindi makapaniwala ang lalaki nang makita ang mga insekto na lumalabas sa katawan ng asawa. Lumabas sila ng kwarto sa takot na mahawaan pa ang kanilang mga anak. Uminom ng maligamgam na tubig si Amy at doon na sa sala nagpahinga. Ngunit takot at takot siya sa tuwing mararamdaman na sumasakit ang kanyang tiyana at kumakate ang lalamunan. Jose, tawagin mo si nanay. Natatakot ako. Baka lumala ang kalagayan ko. Oo, sige. Hihingi ako ng tulong kina nanay. Sino kaya ang nagpabarang sa akin? Imposible naman si Chang dahil wala siyang kakilala dito sa baryo. Napapaluhod habang nagsusuka si Amy. Umiiyak na siya dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyana, kasabay ng mga insekto na lumalabas sa kanyang katawan. Jose, pakiusap. Bilisan mo ng pagtawag kay nanay. Matapos niyang sambitin yun ay nawala ng malay si Amy, dahilan na bumulagta siya sa sala. Dali-daling tumungo si Jose sa bahay ng kanyang ina upang humingi ng tulong sapagkat marunong itong manggamot. Hindi pa man nakakapasok sa bahay ng ina si Jose
ay nakaramdam na siya ng sakit sa kanyang ilong. Sumingha si Jose. Nantilat ang kanyang mga mata nang makapa ang langaw na lumabas sa kanyang ilong. Nagising ang kanyang ina at mga kapatid sa lakas ng palahaw nito. Nay! Tulong! Oh, bakit naparito ka, anak? Nay! Tulungan niyo po kami ni Amy! Nagsusukot po siya ng mga insekto! Tapos may lumabas ding langaw sa ilong ko! Ay, pumasok ka muna, anak. Dali-daling ginamot ni Aling Juana ang kanyang anak. Napag-alaman nito na binarang ito ng hindi pangkaraniwang mambabarang. Malakas ang taong gumawa sa inyo nito, anak. Hindi ko siya basta-basta matatalo. Napakalakas niya. Nay, pakiusap! Tulungan niyo kami! Pinahira ni Aling Juana ang katawan ng anak ng langis. Binudburan din ito ng asin ang ulo ni Jose dahil isang paraan yun upang labanan ng mahikang itim. Dumito ka na muna. Ako na ang pupunta sa bahay ninyo. Kawawa naman ang mga apo ko kung pareho kayong mamamatay dahil sa pambabarang sa inyong mag-asawa. Nay, pakiusap! Iligtas niyo si Amy! Gagawin ko ang lahat na makakaya ko, anak. Palakas ng palakas ang kapangyarihang itim na bumabalot sa paligid. Mababanag ang pangamba sa mukha ng matandang manggagamot. Pagdating nito sa bahay na tinitirhan ng manugang, nadat na nitong nakahandusay sa sahig si Amy. Tinapik-tapik pa nito ang mukha ng manugang. Halos mapasigaw siya dahil halos papakina ng mga insekto ang laman ni Amy sa kaliwang pisngi. Sadyang malaki ang galit ng taong bumarang sa kanila. Kailangan ko siyang kausapin at humingi ng kapatawaran. Dahil kung hindi, mamamatay sina Jose at Amy. Nagsagawa ng pagtatawa si Aling Juana. Nalaman nito na isang babayan ng barang sa mag-asawa. Kinuha nito ang balahibo ng manok at tinusok yun sa talampakan ni Amy. Dahilan na makaramdam ito ng sakit at nagising. Uminom ka muna ng herbal na tsaang ito, Amy. Nang sa gayon maisuka mong lahat ng insekto sa tiyan mo. Nay! Tulungan niyo ako. Hindi ko na kayang sakit ang tiyan ko. Sadyang malakas ang mambabarang na nagpapahirap sa inyo ni Jose. Ngunit kahit papaano'y nagamot ko na siya at pansamantalang natigil ang paglabas ng mga insekto sa kanyang katawan. Ano na po ang gagawin natin, Nay? Kung maaari, pakiusapan natin ang bumarang sa inyo. Nang sa gayon, tumigil siya. Pinahira ng langis ni Aling Juana ang noo ni Amy at inilapat niya roon ang balahibo ng manok. Sa pamamagitan nun ay makakausap niya ang mambabarang. Kung sino ka man na nagpapahirap sa aking manugang at anak, pakiusap, itigil mo na ito. May mga anak sila. Kawawa ang mga bata kapag namatay silang dalawa. Hindi ako titigil hanggat hindi nila isinasauli ang lupa't bahay na hindi naman sa kanila. Nagawa pa nilang i-abandona ang matanda. Matapos silang pakinabangan, ang kakapal ng mga mukha nila. Kaya nararapat lang silang mamatay. Nang sa ganon, hindi na rin sila makinabang sa hindi naman nila pinaghirapan. Nagimbal ang manggagamot nang marinig ang sinabi ng mambabarang sa katauhan ni Amy. Kaya't nang manumbalik ang wisyo ng manugang, ay kinausap niya ito upang ipaalam ang sinabi ng mambabarang. Wala siyang planong buhayin kayo, Amy. Kung magmamatigas kayong hindi isauli ang bahay at lupa. Si Chang ang nagpabarang sa amin. Hindi. Pero isang babaeng sumagip sa kanya. Sige, basta itigil niya na itong pambabarang sa amin. Sobrang sakit na ng tiyan ko. Muling nagsuka ng likido si Amy na may kasamang bulate.
Gayon na lamang ang pagkataranta ng binan nitong manggagamot. Muling narinig ng matanda ang boses ng mambabarang. Sinabi nito na pansamantala nitong ititigil ang pambabarang. Ngunit kailangang hanapan ng buyer ang lupa't bahay. Sumang-ayon na lamang si Amy sa takot na mamatay. Ilang sandali tumigil ang kanyang pagsusuka at unti-unting nawalang nararamdamang sakit ng tiyana. Kinaumagahan, kahit na matamlay, ay nag-impake ng mga gamit sina Amy at umuwi sa bahay ng mga magulang. Sa takot na pati ang kanilang mga anak ay madamay sa pambabarang. Matagal nang interesado ang negosyanteng si Ferdinand sa lupa't bahay ng tiyahin, kaya't agad niya itong kinausap. Hindi na nagdalawang isip pa ang lalaki, kaya binili nito ang bahay at lupa. Lingid sa kaalaman ni Amy, ay minamatyaga ni Mayang ang bawat kilos niya at inalam kung sino ang taong bibili ng lupa't bahay. Sa pamamagitan ng panaginip, kinakausap ni Mayang si Amy. Kaya't nang makuha ang pera mula kay Ferdinand, ay dali-dali niya yung inilagay sa bag at dinala sa kulungan ng baboy kung saan nila huling iniwan ang tiyahin. Baka pwede mong buwasan ng pera. Hindi naman niya malalaman kung magkano ang benta sa bahay at lupa eh. Anong hindi? Siyang nakipagdeal na 2 milyon. Tsaka malalaman niya na kumupit tayo. Dahil kilala ng taong tumutulong kay Chang ang pinagbentahan natin. Gusto mo bang mabarang ulit? Ha? Hindi na. Sige na. Iwan mo na lang yan dyan. Palinga-linga pa sa paligid ng mag-asawa, ngunit wala silang nakitang tao. Mabilis na humarurot paalis ang sinasakyan nilang tricycle sa takot na mabarang muli. Maya-maya lumabas mula sa talahiban si Mayang. Kinuha niya ang isang bag ng pera at napamangha sa dami noon. Ang dami pala ng 2 milyon. Buti na lang tinanong ko si Aling Loretta kung magkano ang bahay at lupa kung sakaling ipagbibili niya yon. Nakatulong talaga ang pagtitinda ko ng mga gulay at panggatong sa palengke. Natuto ako makipagnegosasyon. Bit-bit ang isang bag ng pera ay dali-daling umuwi si Mayang sa tinitirhan nila ni Loretta. Nagulat pa ang matandang babae nang makita ang dalang bag ng dalaga na punong-puno ng pera. Saan mo nakuha to, Iha? Ipinagbili na po ang bahay at lupa ninyo. Di ba sabi ninyo, kailangan nyo ng pera sa pagpapagamot? Kaya ito na ho, oh. Kaunting panakot lang naman ang ginawa ko. Nang sa gayon, hindi na magmatigas ang walang utang na loob na pamangkin ninyo. Mabuti't pumayag sila na ipagbili ang bahay at lupa. Opo, takot na takot po sila eh. Hindi na kayo babalik sa lugar ninyo, Aling Loretta. Napag-alaman ko na nag-aaway-away na nga mga kamag-anak ninyo. Hahanapan kita ng matutuluyan sa bayan. Nang sa gayon, tuloy-tuloy na po ang pagpapagamot ninyo. Maraming salamat sa iyo, Iha. Mula ngayon magkasama na tayong mamuhay sa bayan. Gamitin mo ang ibang pera para ipang negosyo. Matanda na ako. Tsaka masaya na akong malaman kung sino talaga ang taong concerned sa akin. Hindi lang dahil sa pera na meron ako. Makalipas ang ilang araw, tumungo ang dalawa sa bayan. Nakabili sila ng hindi kalakihang lupa, ngunit maaaring patayuan ng bahay na merong 2 kwarto. Ginamit ni Mayang ang pera na ibinigay ni Loretta upang makakuha ng pwesto sa palengke. Kahit papano'y napalago ni Mayang ang negosyo nilang prutas at mga gulay, kaya tuloy-tuloy ang gamutan ni Loretta. Samantala, naghirap sina Amy dahil wala na silang sakahan at bumalik sa pagiging tricycle driver ang asawa niyang si Jose. Nasibak din sa trabaho si Amy bilang sekretarya sa munisipyo dahil napag-alaman na tumatanggap siya ng pera mula sa mga tao bilang fixer. Wala na ring balita sina Amy tungkol sa kanilang tiyahin at hindi rin nila alam kung sino ang bumarang sa kanila na kakilala nito. Dahil sa kasakiman at hindi pagtanaw ng utang na loob sa tiyahin, ay siningil sila ng karma. Bumalik sila sa pagiging mahirap at namuhay sa takot na muling barangin ng taong mambabarang
na minsan nang nagbigay sa kanila ng leksyon. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo kina Jency, Jenna, Giliana, Jairel, Mikel at Jairene mula kay Lola Josephine Beroya. Kamusta po kayo? Hi kay Marina Sanchez Mejia. Advance happy 35th birthday kay Jeffrey Tejero na magdiriwang ng kaarawan sa April 12. Happy birthday bro! Mula kay Geraldine Narbasa. Hi kay Vicky Yabut from the Kingdom of Bahrain. Alright, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you.